Sa 9 years ko sa sales, madalas na tinatanong sa akin, Ma'am Julie, what is sales? Ano daw ba talaga ang sales? Para sa akin, sales is no, 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 then yes. Kaya dapat hindi ka pinanghihinaan sa no. Ang no is not a rejection, but a redirection. Para mabilis mo makuha ang yes. Kaya don't take it personally kapag may nag-no sa'yo. Yung no ang magsasabi sa'yo ng mga clue para makuha mo agad ang yes. Walang budget? Baka hindi yan ang target market mo. Pag-isipan ko muna, baka hindi mo na ipakita ang value. Nakakuha na ako sa iba? Maybe hindi ka nag-follow up. Kaya kung ang sales is 6 no's into yes, kailan mo gusto makuha ka agad ng no? Sabi ng prospect mo, makakabili ako ng parehong kondo sa mas mura na presyo kaysa dito sa kondo na ino-offer mo. Why should I choose you? Ano ang sasabihin mo? Huwag ka munang magja-justify at huwag kang masasaktan. At huwag na huwag kang magbibigay ng discount kasi bababa ang value mo. At huwag na huwag mo ring sisiraan ang competitors mo. Na sila ganito, ganyan, kaya mas mura sa kanila. Ganito ang gawin mo. Una, mag-agree ka kagad, i-acknowledge mo muna. Yes, John, you are correct. Maraming kumpanya ang nag-offer ng mas mababang presyo. However, we don't compete on cost. We compete on value and quality service. And I believe, kaya tayo magkausap ngayon kasi ito ang nakita mo sa amin. At naniniwala ako na mas importante sa iyo ang value kesa sa price. Maybe we are a little bit higher. Kung hindi naman sasakit ang ulo mo, then it's worth it. Ako dati, kapag madaldal ka, pwede ka na sa sales. Kapag magaling ka sa sales talk, pwede ka sa sales. Akala ng tao, kapag hindi ka mahiyain, you would be amazing sa sales. No, the truth is, sales is not about talking. It's about listening. Ang sales is about making the other person feel heard. It's not about impressing them. It's about understanding them. And kung paano mo i-frame ang offer mo sa mga bagay na napakinggan mo. Paano mo i-emphasize ang mga bagay na gusto nila. How you choose the right word based sa mga napakinggan mo. Para ma-deliver mo the right information. So talk less, listen more, to close more. Ito na ang pangatlong sekreto ko, paano ka hindi makakalimutan ng client o prospect mo. At kapag bibili na sila, ikaw ang una nilang maaalala. Yung una at pangalawa, hanapin nyo na lang dito sa profile ko. Pangatlo, always end the conversation with the prospect na hindi ka nila makakalimutan. Usually, ang ginagawa ng karamihang sales agent, kakamayan, alright sir, thank you for your time, kita-kits soon. Instead, give a signature, unexpected compliment such as, Sir Mike, sa mga napakinggan ko sa'yo, you are professional and a very good man. Napakasarap mo. Joke lang. Napakasarap mo kausap, kaya ang swabe ng usapan natin. And looking forward na makuha mo ang dream home mo. Kapag hindi ka nila nakalimutan, hindi lang sila bibili, kundi magre-refer pa sila. Bakit hindi ka makabenta? Baka kasi nakakalimutan ka kagad ng prospect or client mo. Hindi lang ikaw kasi ang nakakausap na sales agent ng prospect mo. Before pa kayo nagkausap, marami na siyang nakausap. At after nyong magkausap, may mga kakausapin pa siya. So dapat maging unforgettable ka. Kasi malaki ang chance mo na kapag bibili na sila, ikaw agad ang maiisip. And people will always forget what you say. But they will never forget on how you made them feel. So, ito ang tatlong sekreto ko para hindi ka makalimutan ng prospect mo. Unang-una, master the art of listening. Kasi most of sales agent, they listen to object or just to reply. Kapag naramdaman na nila that you are carefully listening, they feel valued. Mararamdaman nila na pinapahalagahan mo sila. Pangalawa, always use their names. It is the magic word. Ang pangalan nila ang pinakamatamis na word na lalabas sa bibig mo. At gustong-gusto nilang marinig yun. Your prospect favorite word is their name. Instead na, Sir, bilhin mo na to. Ganito yung sabihin mo. Sir Mike, ano sa palagay mo dito sa ABC? Sir Mike, anong nagustuhan mo dito sa 1, 2, 3? Bakit hindi ka makabenta? Bakit hindi ka makabenta at hindi madagdagan ang sales mo? Kasi ang binibenta mo kaagad yung condo at property. Hindi lang kasi yung condo at property ang binibili ng tao, lalong-lalo na sa unang phase ng selling. Tinitignan at pinakikiramdaman muna ng tao kung sino ang kausap nila. Kung nakikinig ka ba? Kasi gustong-gusto ng prospect na pinakikinggan mo sila. Pinagsasalita mo ba sila at inaalam ang mga concern nila?
Bago kasi nila bilhin ng condo at property, ikaw muna ang bibili nila because people buy people. Ibenta mo muna ang sarili mo, i-present mo muna ng mahusay ang sarili mo. Karamihan sa mga sales agent takot sa objection, kaya they justify and they explain. Nagiging reactive tuloy sila instead to be proactive. Kasi ang objection is an opportunity for you to show them what's the real value. Objection is not a bad thing. Ang totoo, it's a green flag pa nga. Halimbawa, someone says, it's too expensive o ang mahal naman ng binibenta mo. They are not rejecting you, but it's a redirection for you to show them why it's worth it. It's an opportunity for you na palagpasin ang value sa price ng in-offer mo. Because people will buy if the value exceed to the price. Sales is a game. Habang tuloy-tuloy mong nilalaro, gumagaling ka. The moment you practice it every day, you refine your craft. Sales is a learnable skills na pwede mo ma-master and you get good at it. So you're not bad at sales. Hindi mo lang na ma-master because you don't use it every day. The more you talk, the more people na nakakausap mo, the more people na napepresentan mo, and the more you fail, the faster you master the skill of sale. At sa bawat araw na ginagamit mo, it makes you sharper, faster, and more profitable. Nagbago talaga ang buhay ko at naging komportable dahil sa sales. Sa sales, napaka-importante on how you say things. Sa sales, words have magic, kaya nga you spell the word. Dapat magamit mo ang mga tamang words to close a sale. Tignan mo to, one word can upgrade your product. It's not a pizza. It's a gourmet pizza. Not just cheese. It's artisanal cheese. Hindi lang basta kondo, kundi sabihin mo pinaka-affordable na kondo. Isa sa pinaka-malinis na kondo. Isa sa pinaka-safe na kondo. Sa sales, word, perceived value. Because words, perception sells. And it's not just the product that make it saleable, but it's the way you say it well. By using the right words, you can make it feel impossible to ignore. Bakit hindi ka makabenta? Kasi panay ka benta. Oo, gustong-gusto ng mga taong bumili, pero ayaw ng mga taong binibentahan mo sila. So, pakilala ka muna, ibabad mo ang mukha mo sa social media para maging familiar sila sa'yo. Gumawa ka ng mga content na mapapakinabangan nila para makuha mo ang impression that you are the expert pagdating sa kondo. Bahain mo ng content kung sino ka at ano ang story mo. Because facts tell, story sell. Kunin mo muna ang rapport bago ka magbenta. Because people buy to people that they know and like. At kapag nakilala ka na nila, nagustuhan ka na nila, susunod ang trust, susunod ang benta. Pagdating sa sales presentation, clear beats clever because a high converting sales presentation isn't about impressing them. It's about understanding them. A good presentation has 3 elements. Number 1, it's customer focus rather than a product or company focus. Dapat nakafocus sa pain na masosolve at sa pleasure na makukuha nila. It's what's in it for them. Number 2, sell them what they want and give them what they need. Make sure na match ang presentation mo at offer mo sa mga bagay na importante sa kanila. Sa mga bagay na gusto at kailangan nila. Number 3, sa presentation mo, dapat maramdaman nila na importante sa'yo ang relationship. Hindi mo lang sila kukuhanan ng pera, but you own every outcome. If something wrong, meron silang malalapitan. Iparamdam mo sa kanila that you don't have to worry at ikaw ang bahala sa kanila. Sales is the blood of your business. And if you are not selling, your business is dying. Sales talaga ang pinakatrabaho ng founder. Katulad ng selling your products to the customer, selling your mission to your leaders, selling your vision to investors, selling yourself to partnership, selling your story with the world. So sales is the most noble profession. Ito yung gagawin mo kapag sinabi ng prospect mo. I need to think about it or sige pag-iisipan ko muna. Mag-agree ka kagad at sabihin mo, yes, ilang hours pa lang naman tayong nag-uusap. At ayoko naman gumawa ka ng desisyon na hindi ka 100% confident. Pero curious lang ako, how much time do you think you need para mapag-isipan to? Sasagot sila, maybe 3 days. Sabihin mo, yes, gawin pa nating 7 days. However, Mr. Prospect, sa experience ko, here's usually what I found. Kadalasan, we don't need more time to make a comfortable decision, but we need the right information. Kaya for the meantime, ano yung 2 bagay na pumipigil sa'yo para makapag-decide? Is it the money
Or is it the time? Kapag sinabi niya, it is the money, ngayon alam mo na ang totoong objection at alam mo na kung saan dadalin ang totoong conversation. After you clarify the details of your presentation, label the prospect before you close to condition their mind so that they will feel good. Ganto yan. Mr. Prospect, based sa mga napakinggan ko sa'yo kanina, it seems to be that you are a family man. At importante sa'yo that you spend time with your family. And kanina, habang kinakamayan kita, I know that these things are important to you. And my goal today is maalalayan kita na makuha mo yung mga bagay na importante sa'yo. It's harder for them to say no because sa umpisa pa lang, they already agreed to the level. How to ask for the money when closing the sale. Dito, madaming sumasablay na sales associate, kaya pakinggan mo to. Kapag dumating na sa point that you will ask for the money, wag na wag mong sasabihin na, ready ka na ba bumili? O bumili ka na. Ito ang sabihin mo. Most people pay with cash, debit card, or MasterCard. Which one you'll be using to get started today? Or you can ask for the money to close a sale with a yes and yes question. How would you like to take care of the payment? Ika-cash niyo po ba or ika-card? Then acknowledge the reply. Great, let's start the experience. This is not just what you say, it's how you say it. At kung gusto mong madagdagan ng sales mo, say it better to sell it better. Never say, ito ang pinakamura. Instead, sabihin mo, ito ang pinaka-affordable. Never say, this is the best condo. But use the word top rated. And never say, kailan ka bibili. Instead, use the word, let's move forward and start the experience of your new dream home. Bakit sobrang effective ang sales training ko kung paano magbenta? Kasi ang unang-unang tinuturo ko ay huwag magbenta. Because people love to buy but hate to be sold. Kapag naramdaman nila na binibentahan mo sila, lalayuan ka nila. Because they will feel na kukuhanan mo na naman sila ng pera. So, the concept is simple. Huwag mo silang bentahan, kundi dapat sila ang bumili. Kaya dapat ang maramdaman nila, I'm not looking to sell you anything. I'm just looking to help you by actually helping you. And I need to get to know you a little bit and about your situation before I can tell you if I can help you. Baguhin mo yung vibes mo, ang tonality mo, ang intention mo from selling to helping, to guiding, to serving. Sigurado ako, dadami ang sales mo. 2 moves to close any sales. After you build rapport, after presentation, paano ba talaga mag-close ng sales? Karamihan ng salesman, pagkatapos mag-present, tinatanong agad nila ang prospect ng, may question ba kayo? It's okay to answer a question galing sa prospect. However, ang problema sa tanong na to, binibigyan mo sila ng pagkakataon na mag-focus sa objection kaysa sa value na sinasabi mo. Kaya ang una nilang iisipin ay objection in a form of question kahit malinaw naman sa kanila ang presentation mo. Ang dapat na sabihin mo after the presentation, banggitin mo muna ang pangalan then pause. John, sa 3 pinakita ko sa'yo, ano ang pinaka-importante para sa'yo at pinaka-nagustuhan mo? At bakit para mas lalo ko pang maintindihan before we progress? Kapag nasabi niya na ang mga gusto niya at importante sa kanya, ang susunod mo na tanong, huwag mo i-angle sa yes katulad ng, sa mga sinabi mo na nagustuhan mo, gusto mo ba makuha yan? Kasi mape-pressure sila. Ang dapat, dun ka sa angle ng no ang isasagot nila. Tulad ng, would you be against na makuha tong mga gusto mo? Sasagot sila ng no. I-acknowledge mo, great, then, congratulations. Let's start your experience. Saan sa'yo pinaka-komportable transfer ang funds? Let the prospect close the sales for them before you sell them. Sales has 3 parts. Sa una, you need to be a doctor. Hindi naman nagkikwento ang doktor kung gaano siya kagaling at kung gaano kaganda at kamahal ang mga gamit niya. Ibig sabihin, hindi ikaw ang magsasalita ng magsasalita, kundi pagsalitain mo rin ang prospect mo. Katulad ng doktor, you ask important, intentional, and follow-up question to uncover their pain, their desire, and the things that are important to them to trigger emotions. Once you identify the real problem and discover their desire, then you have to become an educator or a guide.
Huwag mo sila i-educate sa sobrang daming bagay kasi malilito sila. I-educate mo sila sa isang solusyon doon sa isang problema na na-uncover mo sa kanila. At i-frame mo ang offer mo doon sa mga bagay na na-discover mo na importante sa kanila. Ngayon, doon mo sila i-close as a friend kasi people don't care how much you know until they know how much you care. And whoever cares the most wins the sale. And whoever cares the most wins the sale.